international law at sa pangangailangan na mag-de-escalate, lalong-lalo na kung ang naratibo nila ay mali, which is mali ang sinusulong nila. Andito si Secretary Manalo. Naturally, hindi tayo pwedeng pabayaan ito kahit nasabihin ng publiko, diplomatic protest or whatnot. We cannot not do it. Kung hindi, nag-a-acquiesce tayo. Inakusahan ng Pilipinas ang China na mga mapanuksong aksyon na lumalabag sa legal na internasyonal na operasyon ng pagpapalipad noong Sabado, na nagsasabing dalawang sasakyang panghimpapawid ng Air Force ng China o PLA ang naglagay sa panganib ng isang Philippine Air Force NC-212I, isang light transport plane na lumilipad sa itaas ng South China Sea noong Huwebes. Ang mga Chinese jet or PLA ay nagpapaputok din ng maraming flares sa landas ng eroplano. Kinundina ng Pilipinas ang mga aksyon ng militar ng China na kinikilala ang mga ito bilang mapanganib at mapanukso. Habang limitado ang mga detalye, sinabi ng isang opisyal ng seguridad ng Pilipinas na si Secretary of Defense Gibo Teodoro sa The Associated Press na ang mga Chinese jet ay lumipad ng napakalapit sa eroplano, habang ang isa pang opisyal ng seguridad ay nagsabi na nagpapaputok sila ng hindi bababa sa 8 flares. Bagamat hindi nasaktan ang mga tripulante ng turboprop aircraft, ang insidente ay naglagay sa kanila sa panganib. Sinabi ng AFP Chief of Staff na si Romeo Browners na binanggit na ang sasakyang panghimpapawid ay nagsasagawa ng regular na patrol sa Scarborough Shoal, ang lugar kung saan nangyari ang insidente. Ay kapansin-pansing pinagtatalunan sa pagitan ng dalawang bansa at mga di malinaw na sakop na sa dagat, lalo na nitong mga nakarahang buwan. Bilang tugon sa mga aksyon ng Pilipinas laban sa mga piloto nito, ipinagtanggol ng Beijing ang kanilang mga aksyon, na binanggit na paulit-ulit nilang binalaan ang sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas na pumasok ito sa airspace ng China sa panahon ng pagsasanay sa military. Idinagdag ng China na ang tugon ay ayon sa batas at ligtas. At kamakailang insidente na ito ay makalipas lamang ng ilang buwan matapos ang isang Chinese jet PLA ay nagpakawala ng mga flares sa landas ng isang Australian MH-60R, isang Seahawk helicopter sa ibabaw ng Yellow Sea, na naglalagay sa sasakyang panghimpapawid at mga tripulante nito sa panganib. Ang sasakyang panghimpapawid ng Australia ay nagpapatrol sa lugar upang matiyak ang pagpapatupad ng mga parusa ng United Nations Security Council. Inakusahan ng China ang Australia na nagsasagawa ng reconnaissance sa panahon ng mga aktibidad sa pagsasanay sa militar at sinabing legal ang mga aksyong nito. Ang mga ganitong uri ay hindi na bago. Gayunpaman, dahil ang China ay tinawag noon para sa ganitong uri ng pag-ugali, 2 taon na ang nakaraan, isang Chinese fighter jet ang naglabas ng flare sa harap ng isang Australian P-8 Poseidon aircraft na lumilipad sa ibabaw ng South China Sea, kasama ang ilan sa mga metal na debris na pumapasok sa makina na eroplano. At sa parehong oras na iyon, isang barkong pandigma ng China ang inakusahan ng paggamit ng mga laser upang makagambala sa isa pang P-8. Ang mga pagsisikap ng China na ipatupad ang mga pangaangkin nito sa soberanya sa mga lugar tulad ng South China Sea ay humantong din sa pagtaas ng bilang ng mga mapanganib na paghaharap sa sasakyang panghimpapawid ng US
Noong nakaraan lamang sinabi ng kagawaran ng depensa ng US na 1 taon na nakapagdokumento ito ng higit sa 180 na mapanganib na paghaharap sa mga sasakyang panghimpapawid ng China mula pa noong taong 2021. Nakarating na ito sa NATO ang mga ginawa ng PLA fighter jet ng China at nagpapaalala sa China ng maging maingat sa illegal na aksyon dahil posibleng mauwi sa digmaan ng pambubuli ng China na kung magkataon. Ngayon lang mararanasan ng China ang matinding digmaan na tiyak na ikakabigla nila dahil ang China ay walang karanasan sa matinding giyera.